Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang tatalakayin po natin ngayong gabi ay isang kwentong medyo madaling maintindihan pero masakit naman sa puso. Ito po ay tungkol doon sa pinagdaanan ng mga kamag-anak ni Gretchen Ho sa Norway. Siguro kilala niyo naman si Gretchen Ho, sikat siya na TV personality at isang broadcaster, di ba? At isang sikat na volleyball player yan nung kanyang kapanahunan sa Ateneo de Manila University. So, ito po yung kwento. Nasa ibang bansa ang kanyang mga kamag-anak upang magbakasyon at may dala siyempre mga dolyares yan, no? At kailangan nilang palitan ng euro para magamit sa Norway. Siyempre, pag nandoon ka sa bansang Norway, miski dollar ang dala mo at universal currency yan, kailangan mo pa rin papalitan ng kanilang currency. So, ano ba nangyari sa kanila doon sa mga kamag-anak ni Gretchen Ho? Pagdating doon sa Norway, nagtangka sila magpapalit ng maliit na halaga, around 300 US dollars. Kaya nga lamang, nung ito ay kanilang pinapapalitan sa isang money changer, ay tumangging palitan ang pera nila. Siyempre, nagulat itong mga kamag-anak ni Gretchen Ho. At ang masakit at hindi katanggap-tanggap na dahilan, sabi raw, ang Pilipinas ay tirahan ng mga naglalaba ng pera. Na-discuss na natin to, yung tungkol sa money launderers o yung sa ilalim ng ating batas na Anti-Money Laundering Act. So dito, medyo hindi maganda yung impression na pinakita sa kanila ng mga taga-Norway, no? At nagkaroon pa ng abala tuloy sa kanilang biyahe. At malaking kahihiyan to at parang inaapi ka tuloy dahil lang sa pagiging Pilipino ng mga kamag-anak ni Gretchen. So, tingnan natin yung dalawang panig ng batas. Sa ganitong klaseng sitwasyon, dalawang klase ng batas ang nagbabanggaan. Ang batas laban sa diskriminasyon, yung anti-discrimination law. So, ano to? Ito yung batas na nagsasabing bawal kang tanggihan sa isang serbisyo dahil lang sa iyong lahi, dahil lang sa iyong kulay, at sa pinagmulang bansa. So sa kaso na ito, dahil Pilipino sila, ay hindi maganda pinakita ng money changer. Sapagkat yung money changer ay nagparatang sa buong bansa. Hindi nila tiningnan ang individual, yung kaso ng kamag-anak ni Gretchen Ho. Tiningnan nila ang Pilipinas bilang isang delikadong bansa. Yung ganitong klaseng trato ay isang uri ng diskriminasyon na labag sa batas. Ngayon, tingnan natin yung isang aspeto, yung batas laban sa money laundering, yung anti-money laundering law. So ano itong AMLA na to? Ito yung mga patakaran na inilagay ng lahat ng bansa. Ulitin ko, lahat ng bansa para pigilan ang mga kriminal na maging malinis ang kanilang illegal na pera. Yung nilalaban mo yung pera. Kasi yung pera galing sa illegal na source. Galing sa illegal activities. Kaya naman, may mga money changer na nag-iingat at nagtatanong ng ID. Ito yung know your customer first policy nila. So dito ang naging depensa ng money changer ay sumusunod lang kami sa patakaran. Kasi baka money launderer kayo. O galing sa money laundering yung pera na yan. Ay susmiyo, $300 Wala pa sa kulangot yan ng threshold amount of money pagdating sa anti-money laundering law.
So, hindi katanggap-tanggap yung depensa ng money changer na yon. Napakaliit na halaga, $300. Sobrang liit. Wala pang 20 milyan. Hindi ito yung halagang pinaghihinalaan sa money laundering law. At ang threshold amount, sabi ko nga, ay 500,000 pesos. No? At hindi dapat ginawang batayan yung $300 at para husgahan mo isang tao na galing sa ibang bansa. So dito, sino yung mali sa batas? Sa mata ng batas at international law, sa aspeto ng katarungan, mas malaki ang kasalanan ng money changer. Hindi pa pwedeng gamitin ang pangalan ng Pilipinas bilang dahilan para mag-discriminate sa isang simpleng transaksyon. $300. Pinahiya mo yung tao. Diniscriminate mo. Inabala mo. Diba? Ang kanilang pahayag ay hindi risk management. Ito ay pagtanggi. Masyadong prejudicial to. So, anong pwedeng gawin dito? Kung ang pamilya ay nagdesisyon na ipaglaban ito, ang pinakamalakas nilang kaso dito ay ang paglabag sa batas laban sa diskriminasyon ng Norway. Maaari silang magreklamo sa ahensya ng gobyerno ng Norway na nagbabantay laban sa diskriminasyon at magpataw ng multa sa negosyo. Turista yung mga tao, ginanon mo. Wala ka namang ebidensya na mga labandero at labandera yan, no, launderers. Tapos ginanon mo. Mahirap yung ganon. So, ano ang aral dito sa kwento na to? Ang paglaban sa krimen ay hindi dapat maging dahilan para maging bastos o mang-api sa ibang tao, lalo na batay sa kanilang pagiging Pilipino. So, dun sa parte ng mga kamag-anak ng ating TV broadcaster na si Gretchen Ho, ay pwede silang magsampa ng reklamo nga. So, as we have mentioned, doon sa gobyerno, ahensya ng gobyerno sa Norway na nagpapatupad ng anti-discrimination law. Biruin mong nakakahiya yun, ha? Yung ganong klaseng sitwasyon na nandoon ka na sa may airport, upon arrival, nagpapalit ka ng $300, pagkatapos hindi pinalitan yung $300 mo na napakaliit na halaga upang ikaw ay pagbintangan na isang launderer o galing sa anti-money laundering, yung iyong pera ay talaga naman nakakahiya at bukod doon bilang isang Pilipino, siyempre masakit sa kalooban ng isang Pilipino na inapi, no? Hindi lang ikaw, pati yung iyong bansang pinanggalingan ay inapi at iba ang tingin, no, sa iyo bilang isang turista na nanggaling sa isang bansang Pilipinas. So dito kailangan siguro nga kahit papano, no, kung may panahon bigyan ng konting oras at magsampa ng reklamo diyan sa ahensya ng Norway na namamahala sa anti-discrimination, lalong-lalo na sa mga turistang pumapasok sa kanila. At nang mabigyan naman natin ng proteksyon at katarungan, hindi lamang ang ating sarili bilang isang Pilipino, kundi ang ating bansang Pilipinas. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno.